Yo, what's up guys? Here we go again. Nandito naman po tayo sa ating panibagong video. It's been a while at medyo natagalan kung bago tayo nakagawa ulit ng video sapagkat nalipat po tayo ng trabaho sa ibang lugar in which hindi natin nadala yung ating mga gamit sa pag-configure ng mga router or pag-open line ng mga modem. Okay, so isa sa mga top na videos natin itong basic MikroTik router configuration in which maraming nanood. Maraming salamat sa mga lahat ng sumuporta or nanood ng ating basic MikroTik router configuration na ang ginamit natin ay HEX GR3. So basic lang yung ating ginawang configuration sapagkat isa lamang po tayong beginner. Disclaimer lang po, lahat po ng ating nalalaman sa paggawa ng ganitong configuration ay based on my own experience only. So sa mga katulad natin na gustong matuto, and sa iba pang mga gusto ring mag-aral ng ganitong configuration, pwede nyo pong subukan ang ating basic MikroTik router configuration. Alright, so yung atin pong ilang mga comments ay may napansin tayo na nagtanong kung ilan ba yung dapat na limit or paano nga ba maglagay ng limit sa bawat ports ng ating MikroTik router. So since ang ginagamit natin ay HEX GR3, meron itong 5 ports. And then ang isa doon ay para sa WAN, kung saan ang ISP natin, i-connect natin at meron itong bakanting 4 na port. Pwede tayo mag-limit ng bandwidth speed or internet speed sa bawat port. Okay, so bago tayo magsimula, dapat i-check nyo yung inyong available na internet speed. So ang gamit ko ngayon ay PLDT Fiber, in which kumuha ako ng plan 1699 na may telepono. And then 200 Mbps. Ang nakukuha nating speed is 420 Mbps. Sa download and sa upload natin ay 650. Subukan natin ulit kung tama ulit yung ating speed test. So yung oras ng ating pag-speed test ay paiba-iba. So may mga time na tataas, meron din time na bababa. So yung limit natin is 200 Mbps yung plan natin, but siguro naka-burst yung ating plan kaya ganito kataas yung nakukuha nating speed test. Well, napakaganda kung laging ganito. Okay, so 770 Mbps ang nakuha nating upload. Alright, so check naman natin dito sa ating speed test. Minsan kasi nagkakaiba yung result ng fast.com at saka sa speed test by Ookla. Alright, so 400 plus yung nakukuha natin. So yung speed test depende sa fiber since parang may mga oras na mababa siya, may mga time na mataas. So kailangan mong ma-detect kung ano yung pinaka-maintain o baga yung laging standard na pinaka-minimum na makukuha mong speed test para doon ka kukuha ng guide kung ilang bandwidth ang ima-manage mo. Alright, sa iba't ibang port. Okay, so nakakuha tayo ng 414 for download at saka 346 for upload. Okay, so bago tayo magsimula, since HEX MikroTik yung gagamitin natin, dapat gumamit tayo ng Winbox. So paano natin makukuha ang Winbox? Punta tayo sa MikroTik na website. And then, pwede nating i-download. Meron tayong ditong software. Then, download natin yung Winbox. Ayan. So, since meron akong na-download, hindi ko na kailangan itong i-download. So, pag ma-download nyo to, hindi to kailangan i-install. Right-click nyo lang or double-click nyo lang o ilagay nyo sa desktop. Double-click nyo, pwede nyo gamitin yung software na to or application na ito. So, pagkat ito po ay portable. So, kung meron kang bagong HEX GR3 na router, makikita mo ito po yung kanyang default na configuration. So, hindi natin ito gagamitin sapagkat gusto nating gawin ay mag-limit tayo ng iba't ibang mga ports in which meron tayong gagawa tayo ng kailangan natin bigyan ng signal isang home router at saka for example meron tayong piso wifi or meron tayong computer shop and then for PC server na rin para sa PC server. So 4 yung pwede nating malagyan ng personal LAN cable para sa ating mga connections. So bago natin to simulan, kailangan muna natin tong i-reset. So ito yung ating pinaka step 1, i-reset. So punta tayo sa system, then reset configuration. So mapapansin mo meron ditong 4 na boxes. Keep user configuration, meron ng caps mode, no default configuration, and do not backup. Okay. So ang gagawin natin,
check natin itong no default configuration and then reset configuration. Okay. So do you want to reset all your configuration and reboot? Click natin siyempre yes. Okay. So once na mag-reboot, magbibip ito ng isang beep. And then pag nakapag-reboot na siya, magbibip siya ng 2 beses. Okay. So isang beep bago mag-reboot and then 2 beep pag mag-turn off na yung ating router, ibig sabihin nakapag-reboot na siya. So, aantayin ng ating Winbox ang result kapag nakabalik na siya sa kanyang system. Okay, so pag bukas nito, since inilagay natin is no configuration, wala itong configuration na kasama. O zero, zero balance siya. So, ang mangyayari, mawawalan tayo ng internet. Mapapansin natin dito, sa ating internet, wala na tayong signal. No internet access. Kailangan natin antayin hanggang makapag-reboot na ng tuluyan yung ating HexGR3. Delete natin to. Cancel muna natin. Refresh. Refresh. Ayan. So, cancel natin. Okay. So, mangyayari dito, makikita natin 00 na yung IP address. Click natin ito. Ang lalabas dito ay MAC. Okay, MAC. Then, wala na siyang IP address. Then, connect natin. Wala itong password. Kanyang login ay admin. Default po itong admin. Password ay walang laman. So, okay lang yan. So, pag i-connect natin, pag na-connect natin, lalabas na itong ating mga boxes. I-close muna natin to para magkaroon tayo ng idea kung paano natin gagawin ng step by step yung ating configuration. Okay. So, mapapansin natin, meron tayong Ether 1, Ether 2, Ether 3, then Ether 4, and Ether 5. So, itong Ether 1, ito yung malapit sa, kung titingnan nyo yung MikroTik HexGR3, ito yung malapit sa kanyang power adapter. So, kung saan kinukonek yung power adapter. Then, 2, 3, 4. Okay, so, pwede na tayong mag-configure sapagkat wala ng configuration yung ating MikroTik HexGR3. But functional po. So, huwag kayong magtaka kung bakit ganito. Wala kayong internet kasi wala po pong configuration. Alright. So, step po natin kanina, reset configuration, and then magre-reboot yung ating router. And once makapag-reboot, makapabalik na siya, MAC address na yung gagamitin natin para makonect yung ating router sa ating computer or laptop. Okay, so ngayon, ang step 2 natin, magsiset up na tayo ng ating interfaces. So, ito yung interfaces. Kapag hindi nyo ito makita, makikita nyo ito dito sa ating IP. Hindi, ito dito sa ating pinakatol, sorry, interfaces list. Makikita natin dito, interfaces. So, paano natin i-edit? Edit natin ito, double-click lang natin, double-click. Yan, so dito natin ilalagay yung ating ISP. Lagyan natin ng number para hindi tayo malito. ISP. Or pwede natin ilagay dito is, for example, PLDT. Dahil PLDT yung gamit ko, then apply lang natin. Okay, so mapapansin ninyo, magkakaroon na siya ng bagong naming convention dito sa ating interfaces list. Close ulit natin. Palitan natin ating Ether 2. So, Ether 2, syempre, ito yung pangalawa nating port. Ilalagay natin is home Wi-Fi. O kaya, sabihin natin home router na lang. Home router. Para maglalagay tayo ng sariling access point sa loob ng ating bahay. Para lahat ng mga kapamilya mo, mga anak mo makaka-connect. Okay. So, dito naman sa Ether 3, dito natin ilalagay. Sipan natin na sabihin natin dito ko ilalagay ang aking piso Wi-Fi. For example, kung meron kang piso Wi-Fi na business or kung wala, okay lang. Pwede rin naman, ilagay mo itong home router. Pwede kang gumamit ng 3 home router. Ilagay mo siya sa sala or living room or kung meron kang kapitbahay na nakakonek, pwede rin. So, ang lagay ko lang dito is piso Wi-Fi. And then, for example, meron akong computer shop. Diba? So, lagyan natin ng computer shop ng sarili niyang port. Okay, then sa ating Ether 5, dito natin ilalagay ang ating server. Okay, so kung tuwing mag-ayos ka ng inyong HexGR3 na router, dito mo siya i-allocate yung inyong space o bakanting port or LAN port para sa tuwing magto-troubleshoot ka ng inyong configuration sa inyong HexGR3 ay dito mo i-connect. So, haya mo siyang open or kung meron ka mang laging open na server, dito mo i-connect yung inyong server na computer. Alright. So, natapos na nating step 2
Okay na yung ating interfaces na mga labels. Ang kailangan na natin gawin ay gagawa na tayo ng mga bridge. Okay, so sa una nating video sa basic MikroTik configuration is isa lang yung bridge na ginamit natin. And then, ang lahat ng mga ports ay nakakonek sa isang bridge. So dito, dahil gusto nating bigyan ng limit ang bawat isang port, kailangan natin itong lagyan ng kanya-kanyang mga bridge. So meron tayong 4 na LAN port na gusto nating ilimit. So 4 na bridge yung gagawin natin. Okay, buksan natin yung ating bridge. Alright. Tandaan, dito tayo sa may bridge, then plus. Okay, so nandyan sa may traffic, balik mo sa general. So, anong una nating ilalagay? Ilagay natin bridge, home, router. Okay. Sabihin natin bridge, home, router. Huwag natin all caps. Although, pwede naman siyang i-all caps. Home router. Okay, so bridge, then apply lang. Okay. So, pag nabuksan natin yan, pwede yan kung nakabukas, pwede ka mag-copy. Copy mo siya or pwede ka mag-add plus button doon, pwede. Okay? So pag na-copy, magagawa siya ng bagong window, underscores mo, ilagay natin bridge piso wifi. Okay? Pwedeng all caps, pwedeng hindi all caps. Apply, then copy. Okay mo natin isa para mag-close. Ilagay naman natin dito is ating com shop. Computer shop. Apply, then copy. Dito naman, underscores, ilagay naman natin ay server. Okay. Apply, okay, okay. So, tapos na yung ating step 2. Ang step 3 natin, hindi, step 1 pala, step 2 pala itong ating interfaces. Step 1 natin reset. Ulitin ko lang, step 2 natin itong interfaces sa paglagay ng mga interfaces. And step 3 naman itong ating paggawa ng ating bridge. Okay, so yung step 4 naman na gagawin natin ay gagawa tayo ng mga addresses sa ating mga ports. Okay, so walang gamit yung ating mga ports kung walang IP address. So punta tayo sa IP and then addresses. Okay, so gagawa tayo ng mga addresses. Ilalagay natin dito is, ang ginagawa ko is from either 1 o kaya yung number 2 na port natin na 2, 3, 4, 5. Ginagawa ko is 10, 20, 30, 40. So, ang ilalagay ko dito is 192.168.10.1 then slash 24. So, kailangan meron siyang slash 24. And anong phases, anong port yung ilalagay natin? Ilalagay natin sa home router. And then, i-apply. Okay, so makikita natin, magkakaroon dito ng bagong address list. 01, then magkakaroon ng network na 1.68.10.0. Okay, so pwede natin itong i-copy. Or click natin yung plus. Okay, so mas madali, copy na lang. Then close na natin to. Papalitan naman natin ito ng 20. No, hanggang 40. So, ikaw nang bahala kung ano yung ilalagay mo dyan. Basta 192.168.20 o 1 for slash. Ganon. Then ilalagay naman natin dito si piso wifi. Piso wifi yung pangatlong port natin. Then apply. Magkakaroon dito ng pangalawang bridge. Okay, so copy natin ulit. Okay na natin tong isa. Lalagay naman natin dito is 30. Okay, sinong ilalagay natin? Si ComShop, then apply. Okay. Okay, subukan natin mag-plus dito. Hindi copy para hindi kayo mahirapan. At least ma-demo natin na pwedeng i-click lang yung plus. 192.168.40.1/24. Okay, server. Ito na yung ating server. Apply. Okay. So, tapos na yung ating address list. So, ating either one for home router, ang IP address is 192.168.10. Then, piso Wi-Fi, 192.168.20. Ating ComShop, 192.30. And then, 192 sa ating server, 192.60.40. Alright. So, pagkatapos nating makagawa ng ating address list, pwede na tayong gumawa ng ating step 5 for DHCP client. Step 5, DHCP client, click natin. And then add, click lang natin tong plus button. Then PLDT, yung pipiliin nating port. So dito natin i-connect yung ating LAN connection from the ISP na router.
dito sa PLDT. So, kung mag-assign ka ng ibang port, pipiliin mo dito. So, doon mo ilalagay. Pero, hindi mo ito kailangan lagyan ng bridge. Okay, yung ating use per DNS is naka-check and then use per NTP naka-check. Merong ibang nagko-configure na hindi nila ina-uncheck nila ito. Okay lang yung. And then, add default route. Yes lang natin yung default kasi hindi naman tayo gagawa ng custom na route. Kasi yung custom route para yun sa mga, for example, isi-separate mo yung bandwidth for gaming, isi-separate mo yung bandwidth for browsing, for live streaming, isi-separate mo yon sa route na yon. So dito, hayaan lang natin to, yes lang, and then apply okay. So meron tayong DHCP client. Next na step natin, ang ating step 6 is set up DNS. Okay, so set up DNS. Yan, then ang gagamitin nating DNS is Google DNS lang. 8.8.8, then i-click natin tong drop down para sa isa pa, 0.8. Yan. Double check nyo na mayroong mga point kasi minsan nagkakamali din ako. Nakakalimutan ko malagay ng point. Sapagkat napakaliit ng kanyang display. Then, apply, okay. So, pagkatapos natin makapag-set up ng ating DNS, step 7 naman tayo, gagawa tayo ng DHCP server. Okay, so, dito sa ating DHCP server, hindi natin kailangan tong i-click na plus button. Dito tayo mag-click-click. Okay, sa bridge naman, kanina gumawa tayo ng bridge para i-connect natin yung ating mga LAN port. Okay, so dito naman sa DHCP server, ilalagay naman natin yung ating mga bridge. Okay, so ngayon bago natin to gawin, bumalik tayo sa ating bridge. Kailangan natin mag-assign ng port sa bawat bridge. Okay, so ports. Unahin natin si home router. Click natin to. Piliin natin si home router na port. And then, yung bridge na gagamitin natin is si home router. So, yung bridge na home router ay para sa home router na port. Apply. Okay, so ayan. Connected na silang dalawa. Makapansin nyo, meron siya ditong S. Nagkaroon siya ng S kasi ang tawag dyan ay slave. Tawag naman itong RI running. Okay, so magdadagdag ulit tayo para sa ating piso Wi-Fi na port. Click natin yung piso Wi-Fi and then hanapin natin yung bridge piso Wi-Fi. Apply, okay. So, ayan. So, kailangan pa natin ng dalawa. Click ulit natin. Hanapin natin si ComShop. Then, bridge, ComShop. Then, apply. Then, pwede natin i-copy din ito. Okay natin yung isa. Kunin natin si server. Then, yung bridge na gagawin natin is server. Apply. Okay. So, ngayon, kumpleto na yung mga ports ng bawat bridge natin. So, pwede kang gumawa ng dalawang ports sa isang bridge. Pwede rin yun. Kagaya ng ginawa natin sa unang video sa basic configuration is 4 na ports ang inilagay natin sa isang bridge. Alright. So, ngayon, goods na yung ating bridge, kompleto na, meron na siyang sariling ports. Okay, sa bridge, ang ilalagay natin dito is port. Okay, dito naman sa DHCP server, ang ilalagay naman natin dito is ang ating mga bridges. Okay, yung mga bridge na 4. Since meron tayong 4 na bridge, kailangan natin ng 4 na DHCP server. Alright, so click natin itong DHCP setup, hindi itong plus button. Click, hanapin natin si bridge home router muna unahin natin kasi yung ating number 2 is home router. And then next, next, next. Lahat lang next. Hindi natin kailangan lagyan. Okay. So sa pag kiniklik natin, ang nangyari, minimize yung ating winbox at tuwing kiniklik natin yung okay. So click ulit natin itong DHCP setup. Kunin natin si bridge piso Wi-Fi. And then next, 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 next. Pag okay, mag-minimize na naman siya. Kailangan mo ulit i-click ito. Then, add ulit tayo kay ComShop. Bridge ComShop. Next, 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 next. Okay. Then, isa pa para sa ating server. Next, 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 next. Alright. Balik tayo. Minimize siya pag na-okay. So, mapapansin natin lahat na silang meron sariling slave ASS. Kapag RS, ang ibig sabihin nito ay R,
running slave kung saan nakakunik ngayon yung ating LAN cable sa ating computer. So kung lahat ng mga ito ay meron na siyang sariling LAN cable na active or naka-power on, magiging RS yung kanyang label dito. So ito namang R na isa sa taas ay itong PLDT. Okay, so tapos na tayo mag-setup ng ating DHCP server. Ngayon, set up na naman natin sa ating step 9 ng ating NAT sa ating IP firewall. IP firewall. So ito, dito na tayo magkakaroon ng internet sa ating NAT kapag naayos na natin ito. Okay, click natin itong ating plus button. Punta tayo sa General tab, yung ating source NAT, ang ating chain. Then ating out interface, ang gagamitin natin itong ating ISP port na PLDT. And then sa action, ilalagay natin dito as masquerade. Then apply, okay. So, check natin kung meron na tayong connection sa ating IP. Okay, so nakakuha na tayo ng signal. As you can see, tingnan natin yung traffic. Alright, so meron na tayong traffic dito, 430 Mbps. Yan, 460 yung nakuha natin. Okay, so ito na yung ating server na port. Okay, so lahat ng mga ports na ito ay pare-parehas yung speed na makukuha natin sapagkat wala pa tayong limit. Okay, so ngayon, sisimulan na natin yung ating paglagay ng limitation, bandwidth limitation sa every port. So pupunta tayo dito sa queue. Yan, queue. Okay. Meron ka dito makikita simple queue, meron tayo interfaces queue, Q3, queue type. So iba-iba yung mga gamit nito. So dito lang tayo sa simple queue para pinaka-basic. Okay, click natin yung plus button. Ang uunahin natin yung ating home router. Okay, so mapapansin natin dito sa ating ISP address list ay 192.168.1.10 yung ating home router, ano? 0.10. So makikita natin dito sa network 192.168.10.0. So ang ilalagay natin dito is 192.168.10.0/24. Okay. Dapat may slash sa tandaan, may slash. Okay, so home router, ang ilalagay natin is 50M. Although, capital M. So although meron siya ditong mga selection na pwede mo magamit, since wala dyan yung 50, gagawa ka na lang 50. So ang gagawin natin, upload 50, download 50. Lalagyan natin ng burst hanggang 60 Mbps. Then burst limit is 10M. Burst threshold, burst limit is 60M. Then yung kanyang burst time is 10 seconds and then 10 seconds. Alright. And then i-apply natin. Apply. Okay. So mapapansin natin meron na tayo ditong simple queue para sa ating bandwidth management speed limitation. Okay. Susunod, lalagyan natin nating piso Wi-Fi. Plus ulit, lagay natin dito piso Wi-Fi. Okay, yung IP address is 20.168.20.0/24. So 0 ilagay natin kasi yan yung ating network. Ang ilagay natin sa piso Wi-Fi, 50M ulit. Kasi hindi man masyadong marami yung customer natin. Yung kanyang burst limit is 60M. Kanyang burst limit, then 10M, then 10 seconds, 10M, and then 10 seconds. Okay, apply. Okay. So, dalawa na. Kailangan pa natin ng dalawa. Ilagay natin dito si ComShop. Okay, IP natin is 192.168.30.0/24. Okay, so siyempre computer shop to, mga computer ang nakakonect nito. Kailangan mas mataas yung i-allocate natin na bandwidth. Mas malakas kumain yung computer eh. So i-burst limit naman natin sa 110 lang. Burst limit 110. Kulangan ng M, lagyan ng M, 10M. Hop, 10M. Pag nagkakamali kayo, ang nangyayari ayan na namumula. So ibig sabihin mali yung nilagay nyong data o in-input nyong data. Okay.
Then, apply. Okay, so meron na dito tayong tatlong limitation para sa tatlong port. Siyempre sa ating server, hindi natin lalagyan ng limitation dahil dito tayo nakakonect. No? So, hindi tayo maglalagay. Unlimited lang. Unlimited, unlimited, unlimited. Then, apply. Okay. So, ngayon, ito na yung pinaka-last na step natin sa paggawa ng bandwidth limitation. Napakadali lang, di ba? So, kung meron ng configuration na nakalagay dyan yung inyong router, pwede nyo yung lagyan ng simple queue para malimit nyo yung inyong bandwidth limit, speed, internet speed sa bawat port. So, since nag-speed test na tayo kanina sa ating limited na server, ililipat natin yung ating LAN cable papunta sa ating home router. Okay, so pag merong RS, may nakakonect na LAN cable. Kapag S, wala siyang nakakonect na LAN cable. Okay, ilipat muna natin. Okay, so pag nalipat natin, ang mangyayari, magko-close yung ating Winbox. Then mag-open ulit. Lalabas itong password na to. Pwede mo cancel lang muna. Mapapansin natin meron na tayong ditong RS home router. Okay. Nandito na nakakonect yung ating LAN cable. So speed test natin. Tingnan natin speed test. Tama ba yung ating configuration na nilimit natin sa 50 Mbps? Oh, ayun. Hindi siya lumagpas ng 60. Nasa 50 yung ating configuration. And titingnan natin sa ating home router. Nakakonect ating LAN cable. And then ating download and upload speed ay nasa 50. Okay, 42. Okay lang tong 42 tsaka 43. Okay lang ito. Nasa malapit siya sa 50. Yung ating download is 52. Upload is 44. Double check naman natin dito sa ating speed test Ookla. Tingnan natin kung effective din, kung same din, kung nasa 50 din. Ayan. So, nasa 60 yung ating max. Hindi siya lumagpas ng 60. So, kung titingnan natin dito sa ating simple queue, namumula ito dahil dito tayo kumukuha ng signal. Alright. 50. Upload kaya. Ayan. Lumampas ng 60 pero bababa yan kasi naka-burst. Bababa din. Limit natin is only 50. Okay, so saktong-sakto yung ating nalagay na limit. Pati sa upload, same din, 50. Okay, so ilipat naman natin yung ating LAN cable ulit sa ating next port na Piso Wi-Fi. 15 Mbps din yung inilagay nating limit. Okay. So, sa tuwing lilipat, mag-close yung ating Winbox. Then, antayin lang natin. Babalik din yan. Alright. So, lalabas naman itong password na to. Cancel mo muna. Nasa RS na yung ating port ng ating LAN cable. Speed test natin ulit. 15 Mbps din ba? O lalagpas ba siya sa 50? Alright. Sakto din. Same din yung result ng ating speed test dun sa ating unang port na 15 Mbps din yung ating limit. Okay. So, configuration natin. Tumatakbo. Very nice. 50 and 47. Okay. So, dito naman sa ating Ookla. Speedtest.net by Ookla. So, makita natin yung server natin is PLDT Cebu City sa ating fiber connection. 51, 50. Okay, isang saktong-sakto. Napakadali, di ba? So, sa home router, pwede mo i-connect doon yung inyong mga TV, mga cellphone, laptop, pwede na. Kung hindi naman na kayo masyadong hard user sa internet o hindi kayo masyadong nagda-download, kayang-kaya naman yung 50. Kahit online gaming, kayang-kaya. Okay. Ayan. So, sa computer shop naman, test natin yung computer shop natin. Ililipat natin ulit yung ating LAN cable sa ating computer shop na port in which ang nilagay nating limit ay 100 Mbps. Okay. Ayan. Nag-connect agad. Mapansin natin yung RS com shop na. Lalabas na naman tong password. Hayaan nyo lang. Ayusin natin yan mamaya. Then, speed test tayo ulit. Maabot kaya tayo ng 100.
Oh, that's good. 95, 96. So, malapit siya sa 100. At least hindi siya bababa sa 50 or something. Kasi 100 nga yung nilimit natin. So kung yung ito ISP is nasa 50 Mbps lang, and nag-set kayo ng 100 Mbps dito sa inyong simple queue, ay wala din yung halaga. Kasi pagkat yung inyong ISP ay masyadong mababa. So i-divide nyo na lang yun. Depende sa kapasidad. Kung nasa 10 Mbps lang, so divide mo to 33 or type. Pero masyado na yung mahina. No? Then subukan naman natin dito sa speed test Ookla. Alright, 100. Nasa 110 yung ating speed burst limit. Makasakto kaya siya dito ng 100. Okay, 98. Dito, 96. At least malapit to sa 100, ano? So, yun yung ating goal. So, very nice yung ating configuration. Sana naintindihan nyo. Very basic lamang yung ating setup. Kapag namumula, hindi pa tapos mag-speed test sa ating server, unlimited na nakalagay. So, meron lang tayong ditong 200 Mbps na inallocate sa 3 ports para yung sobra, doon natin nilalagay sa ating unlimited sa server. Okay, so madi-divide na yon. So, kung meron ka ditong ginagawa sa server na kailangan ng napakalakas na internet, hindi ka masyadong maapektuhan dahil limitado na yung naka-assign or naka-allocate sa 3 ports in which nakakonik inyong home wifi, piso wifi at saka computer shop. Alright. So dito naman sa ating password, almost tapos na ang ating configuration. I-cancel muna natin to. Para ma-set up natin yan, kailangan natin lagyan ng password yan. So since pwede natin palitan itong pangalan dito sa taas. Okay, pangalan sa taas, punta tayo sa system. Then punta tayo sa identity. Pata mo ng gusto mong pangalan. Okay? So, Artbox, lagay natin. Apply. Okay? So, magpapalit siya dito ng identity team. So, sa iyo na yung router na to. Okay? So, sa password naman, system, balik tayo sa system. Then, password. Since walang password, pwede ka maglagay ng password. Lagyan natin ng password. For example, lagay natin. Ako lang nakakaalam ng password. And then, password. So, meron lang siyang password. So, tuwing bubuksan mo itong Winbox at ikukunik mo yung PC sa LAN cable ng ating HexGR3, hihingan ka na nitong password. So, tandaan mo. Kung makalimutan mo, wala kang ibang choice kundi mag-reset ng inyong modem o router na HexGR3. Okay, so dapat updated ka rin. So, mas maganda kung ang gagamitin mong version ng inyong piso, okay, piso. Itong ating system, anong piso pinagsasabi? Dapat updated. Sa packages, pwede mo itong check for updates. Okay. Ang gagamitin nyo lagi itong stable na version. So, meron ako ngayon 6.29.13 na version at updated ito. So, lagi mo nyo pong i-update. Kung merong available na update, lalabas nyo ito dito and then check for updates and download nyo lang po. Okay. So ngayon, kung meron ka ng configuration at saka gusto mong i-save yung configuration mo at gusto mong i-share sa mga kaibigan mo or for your personal backup purposes para if in case magloko yung ginawa mong configuration, madali mo itong mare-restore. So ang gagawin mo is gagawa ka ng backup. Okay, so click mo itong backup, lagyan mo ng pangalan, port limits, sabihin natin ang pangalan. Then, pwede mong lagyan ng password, pwede rin hindi. Lagyan natin para hindi manakaw, then backup. So, lalabas to dito, right click mo kung gusto mong i-download and then save mo sa kung saan mo siya gustong save. Okay. So for example, meron kang nak-save, so kung gusto mong i-restore, i-upload mo muna yung file. Desktop, for example, meron ako ditong ibang configuration. Ayan, open. Okay, then ayan, pag i-click mo yan, then restore, papalitan niya yung bagong configuration ng inyong MikroTik HexGR3 na router. Alright. So tapos na yung ating configuration ng ating MikroTik HexGR3. Okay, so maraming salamat sa mga nanonood. Sana nagustuhan nyo yung ating ginawang video tutorial sa pag-configure ng
ating Microtech Hex GR3 na may bandwidth limit sa bawat ports. Okay, so sa mga nag-PPM sa ating Facebook page ay please refrain po at iwasan nyo po mag-message sapagkat last January po ay nahack yung aking Facebook profile in which nakalink po doon yung ating Facebook page na Artbox Tech. So ang nangyari po nang na-recover ko po yung aking Facebook profile ay hindi na po nakalink o wala nang admin access doon sa ating page. Kaya kung mapapansin nyo, ay puro na mga pornographic contents ang naka-upload or naka-post sa ating website. Medyo nakakalungkot naman sapagkat sinubukan ko siyang i-report pero hindi siya ma-take down ng Facebook. So I was looking for some troubleshooting kung paano ulit makukuha yung page na yun. So kung mayroon kayong gustong itanong or i-message or ibigay ng mga tips and tricks, pwede nyo pong i-email sa ating official email na Gmail na ating account ay mababasa naman po natin yun. So wag mo muna kayong mag-message doon sa ating Facebook page. So sa iba po na nag-message na maring nagtataka kayo kung bakit hindi po ako nakakapag-response sapagkat wala na po akong access sa page na yun. Alright, so kung pwede, pakireport na rin din ang page na yun para matikda na yun ng Facebook and then gagawa na lang po tayo ng bagong page sapagkat medyo nahihirapan akong i-relink yung page na yun sa ating profile. Alright. So maraming salamat sa lahat ng mga subscriber na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pakihit na ring link ng like button at subscribe button para mas dumami pa yung ating mga subscriber. At sa mga nanonood ng ating mga video, huwag nyo pong skip yung ating ads para meron naman tayong pangkape dyan. Okay, so maraming salamat po. See you again on the next video.